Oras na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our two teams. From Survivor Celebrity Showdown, ang tribong pasaway. Let's go! From Survivor Philippines, ang tribong palaban. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Magandang hapon mga kapuso! Sabi nga nila outwit, outplay, and outlast. Yan ang motto ng dalawang tribong maglalaban ngayong hapon. Mga kapuso, habang bakasyon ng mga estudyante sa eskwelahan, namnamin nyo na ang kasiyahan while you can. Dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family. At eto na, ang dalawang tribong magsasalpukan. Unahin na natin ang cast ng Survivor Celebrity Showdown. Give it up for Tribong Pasaway. At ang kanilang team captain, artist. Magaling na artista. Isang chef and businesswoman, Moy Malcampo. Welcome to Family Feud, Ate Moy. Thank you po. Moy, pakilala mo na ng mga kasama natin sa Tribong Pasaway. Oh, yes! Ang una ipakilala ko muna si Buwi. Matagal na kami nagkita. Actually, reunion nga namin to ngayon eh. Yan, si Buwi. Medyo matigas ang ulo kasi nga pasaway kami. At siya rin yung mga ilan sa mga unang natanggal. Pero ngayon guys, isa na siyang EMT. Siya na yung nagsisave ng mga lives. At saka nasa US na siya, babe. Wow. Aha! At ito naman si Miko, ang aming bunso Hi, sa Miko. isla. Yes, bunso namin sa isla. Ang pwede niya dati. Ngayon, marami na siyang bunso. Wow! Huwag mo ako binubuking. Sorry. At saka ito naman ang aking alliance sa isla. Kami magkakampi. Kami lang yung nag-uusap kung sinong tatanggalin namin tsaka i-vote out. Ngayon, negosyante na rin. Aaron Yun. Villan! Aaron! Nako, thank you, Ate Moy. At syempre, good luck sa Tribong Pasaway. Eto na, makikilala natin ang makakalaban nyo. Eto na, sabi nila, grabe nang ibabatbat din nila ng Tribong Palaban. Syempre, lahat sila mula sa Season 1 ng Survivor Philippines. Ang kauna-unahan dito sa GMA at ang kanilang team captain is Jervy Danyo, a.k.a. Patani. Oh my Good to gosh. see you again, Patani. Oh my gosh, Kuya Dong. As always, I feel nervous right now. You don't look nervous though. Oh my gosh, thank you. Patani, sino-sino ba mga kasama natin sa Tribong Palaban? Siyempre naman, proud na proud akong ipakilala sa inyo ang pambansang labandera ng Survivor Season 1, si Nanay Sita. Pero ngayon, Lola Sita na po siya. May apo siyang 26. 26 ang apo. Yes! Wow! Kasi 26. My gosh, okay, let's move on na yan. Punta naman tayo kay Kay Alipio. Oh my gosh, dating modelo ng bats namin. Pero ngayon, negosyante na, skincare products, ang mga produkto. Oh my gosh, maldita pa rin siya hanggang ngayon. And of course, wait lang, ito haba-haba to kasi siya talaga yung nagsuggest nito. Ang dating lover boy ng Survivor Season 1, kasi walang iba kundi si Ramsey. Mukhang hindi lang naman galing Survivor, pati sabi mo nga, galing... Starstruck. Starstruck Season 1 din. Originally starstruck ako eh. Original, oh, di ba? Tawa lang ako sa mga to, sinabayan ko na. Good luck. Ito na po, 200,000 pesos ang nag-aantay para sa atin and more. 230,000, malalaman natin mamaya. Kaya let's get it on sa round 1. Tani and Ate Moy, let's go play Family Feud. Good luck! Top 6 answers are on the board. Kung bubuo ka ng basketball team, ano ang katangian ng players na pipiliin mo? Patani. Magaling. 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 Okay. Moy. Ate Moy, kung bubuo ka ng basketball team, anong katangian ng players ang pipiliin mo? Malakas? Malakas! Nandiyan ba ang malakas? Wala! Oh my gosh, Lord! Patani. I love myself! Pass or play? Play. Play! Let's go! Play, okay. Let's go, let's go! Let's go play round 1. Nanay Zita, sipin nyo, bubuo kayo ng basketball team. Anong katangian ng players ang hinahanap nyo?
Yung matangkad. Siyempre, matangkad. Survey says, number 1 yan, di ba? Kapag may mga bata tayo nakita na matangkad, sabi ko, siguro basketball player to. Yes. Automatic, Kate. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Nandiyan ba yan? Brother Rob, kung bubuo ka ng basketball team, ano kaya ang katangian ng players ang pipiliin mo? Bata, teenager. Yun ang dapat. Okay, bata. Survey says... Wala yung bata. Patani. Masipag. Masipag. Nandyan ba ang masipag? Nanay Sita. Determinado. Determinado. Nandyan po ba ang pagiging determinado? Yes. Yes. Pag sinabi NSD, never say die. Yan ang parating mga motto sa basketball, Kay. Healthy. Healthy. Yes. Survey says, wala. Buwi, ano kaya? Bubuo ng basketball team, katangian ng player na pipili mo. Ano kaya to? Mautak. Utak. Nico, ano kaya to, Nico? Ako doon na rin ako sa sinabi ni Bowie na siyempre kailangan may talino ka rin sa basketball. May talino, Aaron. O yan, siguro gagayahin ko na sila, matalino or mautak. Siyempre, kailangan sa laro, di ba? May play ka din eh. May ganon. Matalino. Tumoy. Ano kaya? Bubuo ka ng basketball team. Ano kaya ang katangian ng player na pipiliin mo? Pipiliin mo ba ang sinabi nila? O meron ka sarili? Yan, 3 seconds, Timoy. Mautak. Okay, doon sila sa mautak! Pag sinabi mautak, may diskarte. Mataas yung basketball IQ. Para kunyari, pag may play, sasabihin ng coach, dito ka, tapos may sariling diskarte. Matalino, mautak. Number 5, ano kaya ito hinahanap nila? Oh, ito, specific talaga, specific. Magaling dumipensa. Number 3, shooter. Di ba, number 1, magaling mag-shoot na outwit ng tripong palaban ang tribong pasaway sa round 1. Kaya may 69 points na agad sila. Papayag kaya magpa-outplay ang tripong pasaway? Siyempre, hindi papayag. Nakatutok pa rin kayo sa Family Feud. Ngayon naman po, ongoing ang bakbakan ng alumni ng dalawang batch ng Survivor Philippines. So far, ang nakakascore pa lang ay ang tripong palaban na may 69 points. Tribong pasaway hahabol sa round na ito. This time, sila Aaron at Nanay Zita naman. Let's play round 2. Nay, galingan mo ha. Baka mamaya masyado kang matat sa sayaw. Good luck. Top 6 answers are on the board. Ito na yung tanong. Nakakainis ang mga taong nagsusuot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa black. Nanay Zita. Kahit gabi. Pero hindi yun yung tanong eh. Sayang eh. Yung tanong, nagsusuot ng shades kahit sila ay nasa blank. So lugar po hinahanap. Pero sabi niyo yung gabi. Nandyan ba? Wala. Sayang, sayang. Pero Aaron, ano kaya? Tingin mo. Nasa mall? Survey says, meron. Aaron, pass or play? Play! Balik po muna tayo, Nanay Zita. Oh, no coaching muna, guys. Nico, nakakainis yung mga tao nagsusuot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa blank. Nico, saan kaya? Nasa restaurant. Restaurant. Tama, Nasa meron. loob ng mall. Nandiyan ba ang restaurant? Wala. Ah, buwi. Okay, yung mga tao nagsusuot ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa blank. Sa sinihan. Yun! Yan ang malabo. Baka parang 3D glasses, eh, no? Pero walang makita. Pero wala makita. Survey says. Very good, very good. Ate Moy, nakakainis yung nagsusuot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa Bar. bar. Survey says. Yep. Nagsusuot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa blank, Aaron. Nasa banyo. Banyo! Naliligong naka-shades. Oo, nakasis, ang hirap to. Nandiyan ba yung banyo? top answer. Wala. Nico, nakakainis yung mga taong nagsusuot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa Nasa opisina. office. Yan, nandyan kaya yan, services. Yes, sir. Yes,
2 more to go, Bowie. Yes. Mga tao nagsusot pa rin ng shades o sunglasses kahit sila ay nasa blank. Nasa ilalim ng dagat. Nasa ilalim ng dagat. Parang ano, kala nila goggles. Nag-snorkeling sa ilalim ng dagat. Wala. Rob, your turn. Nakakainis yung mga tao nagsusot pa rin ng shades kahit sila ay nasa blank. Nasa bahay. Sa bahay, okay. Nasa simbahan. Simbahan, Nanay Zita. Nasa simbahan. Batani, dalawa. Simbahan, bahay o may sarili ka? Bahay. Nandiyan ba ang bahay? Malalaman natin kung nandyan ang bahay. Nanunod pa rin kayo ng Family Feud. Kanina, bago po tayo nag-break, tinanong natin yung tribong palaban. Nakakainis yung mga taong nagsusuot ng shades. Kahit nasa loob ng blank, sabi nila bahay. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey sa bahay. Top answer! Oh my God! Ano ba yung hindi natin nakuha? Pang-apat ay... Ganun din. After 2 rounds, lumobo na yung lamang ng tribong palaban na ako 151 points. Pero ang tribong pasaway ay may Talaga, chance ito pa. na, si May Miko. pagkakataon pa yan. 2 rounds pa to, pwede pang humabol. Kaya ito, diretso na tayo sa exciting double points round. Miko and Kay, let's play round 3. All right. Top 7 answers are on the board. Good luck. Sa Spain may La Tomatina Festival kung saan masayang nagbabatuhan ng kamatis yung mga tao. Sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung ang mga tao ay nagbabatuhan ng ano. Okay. Tubig. Tubig. Sa San Juan naman, nagbabasaan sa San Juan. Nandyan ba ang tubig? Okay. Nico, this is your chance. Putik! May tubig, may Putik Festival. O, di ba? Nandiyan ba ang Putik? Wala. Okay, pass or play? Play. Let's play. Let's play round 3. Rob, so ano kaya itong festival na hindi natin pupuntahan sa Pilipinas? Ano kaya yung binabato dito kung sakali? Gulay. Gulay Festival. Batuhan ng gulay. Uy, wala. Batani, di ba sa Spain, may La Tomatina Festival. Yes. So, batuhan ng mga kamatis yan. Ano yung hindi mo pupuntahan dahil nagbabatuhan sila ng ano? Bato. Bato mismo! Sakit nun! Sana nandyan ang bato. Top answer. I love myself! Kuling. Magtalinong, di ba? Sabi na nga pa eh. Proud ka sa Nanay Zita, ano kaya? Sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung ang mga tao ay nagbabatuhan ng ano? Itak. Ang lupit nun. Nagbabatuhan doon ng itak. Wala. Okay, sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung ang mga tao ay nagbabatuhan ng ano? Dumi ng tao. Survey says... Oh! Galing. Rob, meron pa. So, sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung ang mga tao ay nagbabatuhan ng ano? Kahoy. Ahoy! Survey says... Kahoy Festival. Grabe to, ha? Could be anything, eh. Bowie, sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung ang mga tao ay nagbabatuhan ng ano? Kapag may festival, ayokong makarinig ng mga negatibong salita. So, ang sagot ko ay gusto mo umiwas sa chismis. Batuhan ng salita naman. Chismis Festival. Okay yan, okay yan. Miko, sa Pilipinas, hindi ka pupunta sa festival kung mga tao ay nagbabatuhan ng ano? Batuhan ng alak. Batuhan ng alak. Aaron, Ako siguro, batuhan ng sapatos. Kasi sayang yung mga sapatos. batuhan ng sapatos. Ate Moy, isang tamang sagot lang ang kailangan natin. Meron pa tayong 4 dito. Ano kaya? Yung mga babasagin na bagay like bote. Bote. Batuhan ng bote. Survey says... Wow! Tignan natin, meron pa tayong mga na-miss out. Everybody, let's see number 7, please. Basura, number 6. And number 4. Mabilis na sulyap muna sa scoreboard after 3 rounds. Tribong pasaway 122 na. Tribong palaban may 151 pa rin.
Sino kaya sa kanila ang magsusurvive all the way to the Fast Money Round? Malalaman natin. Nagbabalik po ang Family Feud. So far, leading ang tripong palaban with 151 points habang pipilitin makahabol ng tribong pasaway na merong 122. Sobrang crucial po ng round na ito dahil sa gabi ito, hindi lang 100,000 pesos ang mapapanalunan niyo. Posibleng makatanggap din kayo ng 30,000 pesos additional mula sa Shopee! Grabe, swerte nyo! At ang swerte rin ng mga manonood din sa TV dahil live stream din tayo at isa rin po sa inyo ang mananalo ng 15,000 pesos via Shopee Wallet. Kaya mag-abang lang po kayo dyan because after this round, maglalaro na tayo ng Super Shopee Shake. Alright? Nako, bumabaha ng regalo ang Shopee para sa ating ngayong araw because today na ang inaabangan nating Shopee 66 Mid-Year Sale. Kaya ito na, Bowie at Rob, para sa pan-check out ng mga naka-add to cart ninyo. Samahan nyo na ako dito. Let's play the final round. Good luck guys. Times 3 ang value ng bawat tamang sagot. 5 answers are on the board. Anong bagay na isinasabit sa wall ang mabibili sa Shopee? Go! Bowie. Picture frame. Picture frame. Nandiyan po ba ang picture frame? Yes. Paring Rob. Meron pa isa. 5 to. Anong bagay na isinasabit sa wall ang mabibili sa Shopee? Abay, syempre. Oh! Naku, naabutan. Bowie, pass or play tayo? Play tayo, sir. Alright, play. Pero balik muna tayo. Let's go, final round. Final round. Ate Boy, bagay na isinasabit sa wall na mabibili sa Shopee. Ano kaya? Wall clock. Ano ba ang wall clock? Aaron, ano kaya ang bagay na sinasabit sa wall na mabibili sa Shopee? Yung salamin. Yung salamin mismo. Salamin. Nandiyan mo ang salamin. Oh, yeah. Nico, anong bagay na sinasabit sa wall ang mabibili sa Shopee? Yung mga LED lights, ilaw. Ilaw! Ano ba ilaw? Wala! Okay, back to you, Bowie. Ano kaya yung bagay na sinasabit sa wall na mabibili sa Shopee? Panginoong Heso Kristo. Oh, mga santo. Mga images. Diba? Nandiyan po ba ang images? Boy, kailangan masagot mo to. Kung hindi makakastil sila. Bagay na isinasabit sa wall na mabibili sa Shopee. TV. TV! Pwede! Ano ang TV? Wala yung TV? Guys, ito na ang pagkakataon natin. Brother Rob, bagay na sinasabit sa wall na mabibili sa Shopee. Ano kaya? Abay, syempre, damit. Damit. Oo nga, okay. Bagay na sinasabit sa wall na mabibili sa Shopee. Bag. Bag. Nanay Zita. Sandok po. Kasi ang sandok sa probinsya kasi sinasabit din ng wall eh. Sandok. Oh, di ba? Yung Nabibili ano? ang sandok sa province. Yung kutsara tinidor. Oo, Yung sandok. eh. Yung mga kahoy. Opo. Patani. Oh, ikaw. For the win. Anong bagay na isinasabit sa wall? Bag. Mabibili sa Shopee. Bag. Bag? Bag. Bag! Nandiyan sila sa bag. Tama? Meron? Nandiyan ba ang bag? Interesado ako malaman. Ano ba itong number 4 na to? Kung may TV, may wall fan. Ito kaya, next. Ang final score, tribong pasaway, 368 points. Tribong palaban, 151. Pero, di bale, pwede naman tayo isa pa. Third time. Third time, Kay. Second pa lang. Second. Sa second. Ano is it? Next time. Third time ulit. Thank At you. Matani, First- third time ulit. Yes! Oh my gosh! Nalungkot ako! I feel bad right now! Palapakan po natin ang tribong palaban. Congrats! Mag-uuwi rin po sila ng 50,000 pesos. At syempre, Yes! ang tribong pasaway.
Ito nanalo na kayo ng 100,000 pesos plus meron pang 30,000 pesos. 130! At siyempre, madadagdagan pa yan ng isa pang 100,000 pesos point for total of 230,000 pesos. Sino maglalaro sa Fast Money natin? Nag-usap kami kanina kasi na-try ko na dati. Si Miko and Aaron naman ngayon sa... Nico and Aaron for the Fast Money. Happiness overload pa rin dito sa Family Feud. Kasama po natin si Aaron ng tribong pasaway na survive nila ang elimination rounds. Kaya nanalo po sila ng 130,000 pesos. Pero siyempre, gusto nilang mas mag-uwi ng total cash prize na 230,000. At siyempre, matik na rin yung 20,000 pesos na ibibigay nila sa charity napili nila. Aaron, ano ba yun? Ito yung Philippine Breast Cancer Network, Sir Dong. Philippine Breast Cancer Network. Para sa inyo po ang winnings na 20,000 ng team na ito. Now, nasa waiting area si Miko. Hindi tayo naririnig, Aaron. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Hindi na kailangang ihatid ang bata sa school pagtungtong niya sa anong grade. Go. Grade 6. Kung mag-a-apply ng work ang pusa, anong trabaho ang ibibigay mo sa kanya? Pass. Pangalan ng bansang madalas naririnig sa balita. China. Kapag sinabing road trip, ilang oras kaya ang biyahe? 3. Bahagi ng cellphone na madalas masira. Screen. So yung work ng pusa, anong trabaho? Sayang, okay lang. Let's go! Tingnan natin ilang points na nakuha mo. Whew! Hindi kailangang ihatid ang bata sa school kapag siya'y anong grade. Sabi mo, grade 6. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Pwede. Kung mag-apply ng work ang pusa, anong trabaho kaya ibibigay mo sa kanya, hindi natin nabalikan. So yan, pangalan ng bansa na madalas marinig sa balita, ang sabi mo'y China. Ang sabi ng survey, boom! Wow! Pag sinabing road trip, ilang oras kaya yung biyahe? Sabi mo, 3 hours? 3. Pero sabi ng survey ay... Meron! Bahagi ng cellphone na madalas masira. Sabi mo, screen. Survey says... Yup! Yes! Ano pa ba? Ano pa ba? Aaron, balik na tayo. 86 to go. Let's welcome back, Miko. Let's go, Miko. Let's do this. Let's do this. All right, Miko. Good news, ha? Si Aaron ay nakakuha ng 114 points. Ibig sabihin, 86 to go tayo, pare Miko. Now, at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Aaron. Give me 25 seconds on the clock. Hindi na kailangang ihatid ang bata sa school. Pagtungtong niya, sa anong grade? Anong grade siya? Go. Grade 5. Kung mag-apply ng work ang pusa, anong trabaho kaya ibibigay mo sa kanya? Dentista. Pangalan ng bansang madalas naririnig sa balita. Ukraine. Kapag sinabing road trip, ilang oras kaya ang biyahe? 6 hours. Bahagi ng cellphone na madalas masira. KC. Let's go, Miko. We need 86 points. Ito, hindi na kailangang ihatid daw yung bata sa school. Sa anong grade na niya? Sabi mo, grade 5. Ang sabi ng survey natin. Ang top answer ay grade 3. Grade 3. Mga 9 years old. Kung mag-apply ng work ang pusa, ano kayang trabahong ibibigay mo? Sabi mo, dentista. Maganda yung sinabi ni Bowie. Ano yung Bowie? Open your? Out. Open your meout. Ang sabi ng survey dyan ay, wala. Ang top answer dito ay simple, taga-huli ng daga. Na dentista. Pangalan ng bansa na madalas marinig sa balita, sabi mo, Ukraine. Ang sabi ng survey. Wala. Ang top answer ay China, number 1. Tapos ang sumunod dyan, USA. Kapag sinabing road trip, ilang oras kaya biyahe, sabi mo 6 hours. Ang sabi ng survey natin dyan ay, yes, 5 hours top answer natin dito. Final question, bahagi ng cellphone na madalas masira, sabi mo yung casing. Ang sabi ng survey natin dyan ay, uy, wala. Screen ang top answer, but anyway, congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Nanalo pa rin kayo at mag-uuwi ng 130,000 pesos. Patakpakan natin ang tribong pasaway. Guys, Nay, Sir Rob K, Patani, maraming salamat muli sa inyo. Thank you very much. Sana'y maulit ang inyong reunion dito. Yes! Po? Isa pa, please! Kahit tatlo pa. Babawi kami. Kahit tatlo pa. Kahit Ay, tatlo pa. tatlo narinig. Uy,
Narinig mo, kahit tatlo pa. Oo, babawi talaga. At congratulations, ha? Congratulations. Ang lupit. Ang lupit. Maraming salamat, Pico. Guys, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw po na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.